samahan po nyo kami at maipapakita din namin, makatipid tayo sa pagkain sa baboy. Ano-ano yung mga pagkain na pwede nating ihalo na hindi na natin kailangan pang bilhin. So ibig sabihin makakasave po tayo sa cost ng pagkain. So ang resulta po niyan, additional income para sa atin. Talbos po ng kasaba, ipil-ipil, Chinese malunggay, puno ng yung saha po ng saging, o yung pong anong tawag dito, yung ubod na saging, at madi de agua. So samahan nyo ako. People, January na po ngayon, umpisa naman po ng ating mga farming activities, at ang ibabahagi namin ngayong araw na ito ay kung paano makatipid tayo sa pagkain sa baboy. So panoorin po ninyo kung ano-ano yung mga pagkain na pwede natin pong ibahagi. Ayan po, nangunga po tayo ng Chinese kangkong, Chinese malunggay, sorry. Yan po ay gagamitin nating pampakain sa baboy. Dahil po sa mahal ng feeds, kailangan mag-isip tayo ng paraan para maka-save tayo sa ating mga pakain sa baboy. Since ang pagkain naman, ang baboy naman po natin ay crossbreed, hindi naman po kinakain po naman nila ito. Mamaya tatadtarin po namin ito, i-chop namin. Ayan po yung mga na yan, Chinese malunggay. Hahaluan po natin yan ng madi de agua. At ito naman po mga pinapakain natin, sagana po ito sa mga nutrients na makakatulong po sa mabilis na paglaki ng ating mga baboy. So kumbaga sa extender po ito ng mga pagkain nila, pampadami. But kahit na po pampadami yan, nagtataglay po naman siya ng mga essential nutrients na kailangan po ng ating mga hayop. So ayan po si Riz, nakuha po siya ng ayan siya ng madi de agua. Ayan po, manahin po kami dito madi de agua. Pinuputol po namin sanga, tapos yung po sanga niyan itinatanim din namin para tuloy-tuloy po ang pagdami. Tapos patuloy naman po ang pagsanga niyan. Dun sa so ayan po yung mga malalambot na bahagi lamang naman po ang kinukuha natin. So maulan po dito sa lugar namin, kaya medyo maputik. Ayan, pansin niyo, yan po ay tubig. Po, alam din po namin na sahan ng saging, sama po sa ipapakain namin yan. Babalitan po, kukunin po niya yung yung pinakang ubod ng sarap para sa baboy.
Pati po sa tao kinakain po ang ano, ginagataan po yan. Napakasarap po niya na ginataan. Sinahaluan lamang po namin ng sardinas. At ulam na po yan. So ayan, tinatanggal po yung ano at kukunin yung pinakang gitna, yung ubod na tinatawag. O ang tawag po namin dito ay saha na saging. So tinatadtad po yan at ihahalo natin. Makikita nyo mamaya pag kinain ng baboy yan, ay nako, sarap na sarap po. So ayan. Yan. So ito na po yung mga alaga namin, mga manok, bibe. Naghihintay na po sila ng kanilang pagkain. So ayan po. So ang ibabaw po niya, kung mapapansin nyo, ayan, nakatanim po ang mga Madre de Agua tsaka Madre Cacao. So ayan. So ayan po, mangukuha din ng ipilipil. Ihalo din po natin yan. So mataas din po ang crude protein ng ipilipil. At yan po yung ano, tawag dito, kasaba o balinghoy. Ang tawag po dito sa lugar namin, balinghoy. At maya maya po tatadtarin namin yan. Hindi na hintayin lumaman, pero magkakalaman din po yan kahit pinutol kung malago naman. So ayan po yung Madre Cacao, pilipil at ang tawag dito, balinghoy o kasaba, dahon po ng kasaba. So ito na po yung na-harvest namin ng iba't ibang dahon na papakain natin sa ating mga alagang baboy para makasave po tayo sa sa pagkain. Napakamahal po ng pagkain ngayon. Kung hindi po natin gagawin ito, wala tayo halos kikitain. Although sinasabi nila mahal po ang karne ng baboy, pero po sa live weight po ang kilo po ngayon pumapatak lamang dito, binibili lang sa amin ng mga 170, 160. So lumalabas ang isang baboy mga around 15 to 16,000 sa 80 kilos. Mga 13,000 po, mga 80 kilos. So kung gagamitan po kasi natin ng ng mga feeds, purong feeds, ang maubos po ay more than 4 sacks at nagko-cost po yun na more than 8,000 sa baboy. Sa ano lamang po yun, sa pakain. Paano po yun sa baboy pa? So kung hindi po tayo maggagawa ng ganitong pamamaraan na makakasave sa pagkain ng baboy, wala pong kikitain ng ating mga nagbababoy. So halos wala pong kikitain. Kaya po nag-iisip po tayo ng mga paraan para makasave at nakukuha lang natin sa ating paligid. Dahil yun nga po, pinopromote po din namin yung organic farming. Pati po sa pagpapakain ng ating hayop, yan din po ang pinapractice namin, yung mga natural na pagkain na nakukuha sa ating paligid. At the same time po, nakakatipid po tayo sa sa ating pakain para madagdagan natin. Ayan po yan, tatagpa rin po yan Pino para madali po nilang ma-digest dahil pino na yan. At mamaya pagkatapos po nito, ihalo po natin sa ginawa nating fermented feeds. So, hindi na po natin ito bibilin. Malaking kabawasan sa po yan sa gastos. Kailangan lang po natin sipag lang sa pangunguha ng mga forages at ng madagdagan ng ating income. Kasi po
yung cost na matitipid natin ay i-convert po sa ano yun, income. Ito po yung mga pinerment namin na ano na yan. So diyan po namin nihalo ang itong ano ginagawa nating tinatadtad na ano, chinachop na mga pagkain ng baboy. Ayan po yan. So ito naman po ang tinimpla namin dito, pinaghalo po ito. 2 parts po nung fermented ang nilagay namin, tapos 1 part po nung ano, nung chinap natin ng mga dahon. Kaya po ang total na kilos po nitong ipapakain natin sa aming mga baboy, bali 9 kilos para po doon sa aming mga baboy. Ito naman po, ito naman isa para sa aming mga biik, isang part nung ating mga tinadtad na mga gulay, mga dahon-dahon, at 3 parte po nung fermented. So ayan po. So papakita po namin sa inyo kung paano nila i-consume. So ayan po, bago po natin pakainin ang ating mga alagang hayop, ito po yung bagong walay namin na biik. So lilinisin po muna bago pakainin. So ito po yung iba pa mga baboy namin. Ayan, 3 yan. So ito naman po yung ating bagong iwalay na inahin po ito. Kaya medyo pumayat siya dahil yun nga, bagong hiwalay. Dito naman po yung aming barako. Barakong baboy. Ito naman po yung aming inahin na manganganak ngayong February. First week po ng February manganganak ito. Ayan po, ang laki po niya. Ayan po, yan. Ito po yung niya, bor o barak. Siya po ang ama na pinagbubuntis ang aming baboy. Ito naman po, mga anak na nila yan. Ayan, ililinis po na. So mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano pinapakain yung aming tinimpla na fish. So yan na po, ipapakain na po namin sa aming mga biik. Bagong iwalay po yan. O yan. Yan. Yan, sugura na. Sugod mga kapatid. O yan. O, bali siyam po yan. Bagong iwalay lang po sila. Yan.
Sarap na sarap sila kumain. Pinagkaguluhan na yung ating tinimplang pagkain nila. So, very healthy naman po sila. Yan. Bali, 1 month po ito. More than 1 month. Yan, nagagalit na yung kanyang inahin. Doon sa kabila naman po, yan, ililinis na rin para pakainin. So, ayan po, nililinis lang. Pagkatapos po linisin, itong tinimpla naming feeds, lalagyan lamang po yun ng tubig. So, haluan po ng tubig, ihahalawan niya ng para bago ipakain. Kasi po, yung ating mga biik, hindi muna namin ilalagyan ng tubig. Mamaya po namin painumin yan yung mga beef natin. Hindi pa po sila sanay sa may kahalong tubig. Gusto po nila may sabaw. Hinihigot nila yung sabaw ng ang ating fermented feeds. Ayan na po. Gutom na ang ating mga alagang baboy. Ayan na po. Ayan na sila. Ayan. At kumakain na rin ang ating mga beef. So, binigay po muna natin kalahati. Maya uli natin lalagay ang kalahating nung tinimpla natin. Maya muna natin maubos. Ayan yung isa natin inahin na bagong wala yan. Sarap na sarap sa pagkain. Ayan ha. Tatlo na yung napapakain natin. Ayan. Ubus agad yung sabaw. At ito naman yung mga ating mga bagong walay na bake. Ang galing magbukas ng So ito pong namin inahin dito sa kabila nakatira. At ito namang barako namin dito nakatira sa kabila. Binuksan po ito nitong baboy na ito ng aming inahin at lumipat. Yung isa naman lumipat doon kaya nagkapalit sila ng kulungan. So ayan po, nakita po ninyo napakalusog po nitong baboy na ito. Na yun nga, ang pinagmamalaki po namin na ang pagkain lamang nila ay fermented. Pero despite of that, ayan, makikita nyo kung gano'ng kalaki. Ang taba po niya, yan. By February po, mga anak na yan. So, ayan. Pang ilang anak na yan, yata 8 na, Pang 8 na. So, marami na po itong naging, big. So, napakalaki pong baboy nito. Ayan. So, yan po yung pagkain niya. Yung tinimpla natin, minix natin fermented plus yung mga gulay-gulay. So, yan po yung niya, kung ganun siya kalaki. So, more than 4 feet na po yung haba ng katawan niya. Sarap na sarap kumain. So, lahat na po sila ay yan. Nakain na. Medyo paliguan mo kaya. Inisin mo yung gusto nila pinapaliguan. Ayan. Naririnig ba nyo? Ay sarap kumain. So ito naman po yun nga. Pumayat dahil sobrang dami ng break, talagang nahirapan siya saka bagong iwali po kaya magre-recover pa lang siya. So hindi pa namin mapabulugan dahil
ano pa, nagre-recover pa po yung katawan. So patatabayin po muna namin ng konti, pakukondisyon, saka ho namin ulit pabubulugin. So yan po yan, kumakain na silang lahat. At yan. So ayan po. Yan lang po muna at sa lahat po ng mga sumusuporta sa panonood ninyo, maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga supporters ng People's Farm TV.